Kamusta? Ako po si Dr. Mila de la Paz at isang malaking karangalan para sa akin ang mag-alaga sa mga kababaihan sa loob ng mahigit 30 taon. Sa aking practice na saksihan ko ang mga kahangahangang paglalakbay ng aking mga pasyente, ipinagdiriwang ang kanilang mga kalakasan at nilalampasan ang mga hamon na dala ng buhay, lalo na sa mga kabanata pagkatapos ng edad 62. Ngayon gusto kong pag-usapan ng isang bagay na personal, isang bagay na madalas ay hindi natin napag-uusapan hanggat hindi pa huli ang lahat. Naisip niyo na ba kung ano talaga ang nasa likod ng payapang katahimikan ng pamumuhay ng mag-isa sa inyong mga ginintuang taon? Para sa marami sa atin ang ideya ng pamumuhay sa sarili nating mga termino ay nagdudulot ng mga larawan ng mahinahong umaga, ganap na kalayaan, at simpleng kagalakan sa pagkakaroon ng sariling espasyo. At iyan ay isang magandang bahagi nito. Ngunit may isa pang panig ang kwentong ito, isang panig na bihirang lumabas sa mga pag-uusap ninyo sa inyong doktor, sa inyong mga anak, o maging sa inyong mga pinakamatalik na kaibigan. Bilang isang manggagamot na nakasama ng mga kababaihan sa loob ng mga dekada, narito ako upang dahan-dahan ngunit mariing buksan ang inyong mga mata sa kung ano ang madalas nating nakakaligtaan hanggang sa huli na ang lahat ang mga nakatagong panganib ng pamumuhay ng mag-isa pagtuntong ng edad 60. Ang artikulong ito ay hindi para takutin kayo. Ito ay para bigyan kayo ng kapangyarihan. Dahil sa sandaling malaman ninyo ang mga panganib na ito, maaari kayong gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang inyong kalayaan, ang inyong dignidad, at higit sa lahat, ang inyong buhay. Isa-isahin nating lakbayin ang 11 na kritikal na panganib. Walang makakapansin sa oras ng emerhensya kapag kayo ay namumuhay ng mag-isa, pagtuntong ng edad 60, isa sa mga pinakaseryoso at madalas na nakakaligtaang panganib ay ang kawalan ng agarang tulong sa oras ng emerhensya. Maaari kayong madulas sa banyo, makaramdam ng biglaang paninikip ng dibdib, o mahilo sa kusina at walang sinumang makakapansin. Sa mga kritikal na sandaling iyon, ang oras ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang ganap na paggaling at panghabambuhay na mga hamon o maging sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maraming kababaihan ang hindi nakakaalam kung gaano sila kahina hanggang sa may mangyari. Nakausap ko ang mga pasyente na ilang oras na nakahiga sa sahig matapos madulas, hindi maabot ang telepono at umaasa na lang na may dumaan. Kapag mag-isa kang nakatira, ang tulong ay hindi basta-basta dumarating. Kailangan mo itong pagplanuhan. Ang pagdadala ng inyong telepono sa lahat ng oras kahit sa loob ng banyo ay hindi pagiging praning. Ito ay pagiging handa. Ang isang matalinong medical alert na kwintas o relo o kahit isang simpleng emergency key lock box para sa mga unang rumesponde ay maaaring magbigay ng mahalagang antas ng seguridad. Kayo ang nagiging sarili ninyong unang tagasagip. Maaring ito ay tunog na nakakabahala, ngunit ang pagtanggap sa katotohanan yan ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Ang paggawa ng mga pag-iingat na ito ay hindi pagsuko sa inyong kalayaan. Ito ay pagpapatibay nito. Ang kaalaman na ang tulong ay laging abot kamay ay nagdudulot ng kapayapaan ng isip, hindi takot. Ngunit ang mga emerhensya ay hindi lamang ang panganib na nakatago sa pag-iisa. May isa pang banta na tahimik at malalim na nakakaapekto sa inyong katawan at espiritu nang hindi ninyo inaasahan. Pag-usapan natin ang kalungkutan. Ang kalungkutan ay maaring maging isang tahimik na mamamatay tao. Marami sa atin ang inaasam ang kapayapaan at katahimikan pagkatapos ng maraming taon ng abalang sambahayan at maraming responsibilidad. Ngunit kahit ang mga pinaka-independenteng kababaihan ay maaaring magulat sa dahan-dahang paggapang ng kalungkutan. Kapag ito ay kumapit, na maaari itong maging isang seryosong banta sa inyong kalusugan. Hindi lamang ito tungkol sa pananabik sa isang kausap. Ito ay tungkol sa malalim na emosyonal at pisikal na epekto ng pag-iisa.
Ipinapakita ng pananaliksik na ang talamak na kalungkutan ay maaaring kasing pinsala sa inyong kalusugan, gaya ng paninigarilyo o sobrang katabaan. Pinapataas nito ang panganib ng sakit sa puso, depression paghina ng pag-iisip at maging ng mas maikling buhay. Maaaring lumipas ang mga araw na wala kayong nakakausap na ibang tao at hindi ninyo lubos na napapansin kung gaano ito nakakaapekto sa inyo. Maraming kababaihan ang nagsabi sa akin na ang katahimikan sa bahay ay tila bumibigat habang tumatagal na unti-unting sumisira sa kanilang pakiramdam ng layunin at koneksyon sa mundo. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang tanggapin ang kalungkutan bilang inyong bagong katotohanan. Ang pag-aalaga ng alagang hayop, pagsali sa isang lokal na book club o walking group sa inyong barangay, o pagtatakda ng pang-araw-araw na gawain na tawagan ang isang kaibigan o miyembro ng pamilya ay maaring ganap na baguhin ang inyong emosyonal na kalagayan. Ang koneksyon ay hindi nangangailangan ng maraming tao. Nangangailangan lamang ito ng intensyon. Ngunit habang ang kalungkutan ay tumatago sa puso, may isa pang hamon na maaaring magpahirap sa inyo sa pisikal na paraan, isa na nagsisimula sa loob mismo ng inyong tahanan. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari kapag ang pagpapanatili ng bahay ay nagiging napakahirap na. Ang pagpapanatili ng bahay ay tahimik na nagiging mapanganib noong tayo ay mas bata pa. Ang pag-aalaga sa isang tahanan ay isa lamang bahagi ng isang abalang buhay. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang mga mismong gawain na dating nagbibigay ng pakiramdam ng pagmamalaki ay maaaring maging napakabigat at mapanganib pa. Ang pag-akyat sa isang hagdanan para magpalit ng bumbilya, pagbubuhat ng mabigat na basket ng labahin o paghila ng mga basurahan palabas ay maaaring magsimulang maging nakakatakot. Ang mga gawaing ito ay nagsisimulang magkaroon ng mas malaking bigat kapwa sa pisikal at mental. Ang dating karaniwan ay nagiging isang bagay na ipinagpapaliban, iniiwasan o kinatatakutan pa. Maraming kababaihan na namumuhay ng mag-isa ang napapabayaan ng mga gawaing bahay hindi dahil sa katamaran, kundi dahil hindi na sumusunod ang kanilang katawan tulad ng dati. Wala na lang talagang lakas. Unti-unti ang tahanan ay maaaring magsimulang maging isang pasanin sa halip na isang santuwaryo. Ang pagwawalang bahala sa mga gawaing ito ay maaring humantong sa kalat pagkasira o mga aksidente na lahat ay nakakakompromiso sa inyong kaligtasan. Ang susi ay ang maagang pagkilala sa pagbabagong ito at pagkilos ng walang hiya. Ang paglipat sa isang mas maliit at mas madaling pamahalaan na espasyo, pagkuha ng tulong para sa paghahardin o malalim na paglilinis o paghingi ng tulong sa pamilya ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay isang matalinong estratehiya upang protektahan ang inyong kalusugan at mapanatili ang inyong lakas para sa mga bagay na gusto ninyo. Ang inyong tahanan ay dapat na isang lugar ng kaginhawaan, hindi isang pinagmumulan ng stress. Ngunit habang ang inyong kapaligiran ay maaring magpabigat sa inyo, may isa pang bagay na sumisilip sa katahimikan ng isang bahay. Alamin natin kung ano ang nangyayari kapag ang katahimikan ay nagiging higit pa sa pagiging payapa. Maaring nakawin ng katahimikan ang inyong espiritu. Sa una, ang katahimikan ay parang isang regalo. Pagkatapos ng mga tao na puno ng ingay ng pamilya, trabaho at mga responsibilidad, ang katahimikan ng isang walang laman na bahay ay maaring maging napakasarap. Ngunit habang ang mga araw ay nagiging mga linggo, ang parehong katahimikan ay maaring magsimulang bumigat. Para sa maraming kababaihan na namumuhay ng mag-isa, ang katahimikan ay nagiging isang pabigat sa isip at puso. Ang kawalan ng pag-uusap, tawanan, o kahit na simpleng tunog ng ibang taong gumagalaw sa bahay ay maaring magparamdam na ang isang tahanan ay walang laman sa halip na payapa. Madalas sabihin sa akin ng mga kababaihan na hindi nila inaasahan
kung gaano kalalim ang epekto ng katahimikan sa kanila. Ang isang araw ay sumusunod sa isa pa, at kung walang mga boses o aktibidad nasisira sa katahimikan, ang ilan ay nagsisimulang maramdaman na sila ay hindi nakikita. Ang pakiramdam na yon ng pagiging hiwalay ay maaring dahan-dahang ubusin ang inyong lakas at espiritu. Maaari ninyong mapansin na hinahayaan ninyong nakabukas ang TV para lamang sa tunog ng mga boses o nagpapatugtog ng musika, hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa pakiramdam ng pagkakaroon ng kasama. Ang ating isipan ay naghahanap ng pakikipag-ugnayan, at kung wala ito ang ating emosyonal na kapakanan ay maaaring humina. Ang solusyon ay hindi upang punuin ang inyong tahanan ng gulo, kundi upang sadyang magdala ng buhay pabalik sa inyong kapaligiran. Ang musika, mga audiobook podcast, o kahit na ang pagkakaroon ng paboritong palabas sa telebisyon ay maaring magbago ng emosyonal na tono ng inyong espasyo at magpasigla ng inyong kalooban. Ngunit habang kaya ninyong pamahalaan ang katahimikan sa paligid, may isa pang nakatagong panganib na nagsisimula sa loob ng inyong katawan. Nagsisimula ito sa kakulangan ng paggalaw. Pag-usapan natin kung bakit ang pananatiling aktibo ay nagiging isang mahalagang sandigan kapag kayo ay namumuhay ng mag-isa. Ang kakulangan sa pisikal na aktibidad ay dahan-dahang dumarating kapag kayo ay namumuhay ng mag-isa. Pagtuntong ng iksta ang pagiging hindi gaanong aktibo ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang mabagal at tahimik na proseso. Medyo mas matagal kayong nakaupo habang nagkakape sa umaga, nilalaktawan ninyo ang paglalakad sa gabi na dati ninyong ginagawa, at bago ninyo mamalayan, maaaring lumipas ang buong araw na may napakakaunting paggalaw. Kung walang mag-aya na maglakad sa parke o sumama sa isang klase ng yoga, napakadaling mahulog sa isang pamumuhay na laging nakaupo o nakahiga. Ang panganib ay hindi agad nagbibigay ng babala ang inyong katawan. Ang paghina ay unti-unti, ngunit ito ay napakatotoo. Maaari ninyong mapansin ang paghina ng kalamnan paninigas, ng mga kasukasuan, kawalan ng balanse sa pagtayo, o nabawasang lakas. Maraming kababaihan ang nagsasabi sa akin na hindi nila namalayan kung gaano na sila naging hindi aktibo hanggang sa ang mga pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagbubuhat ng mga pinamili o pakikipaglaro sa mga apo, ay naramdamang nakakapagod. Ang inyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay nabubuhay sa paggalaw. Kung mas kaunti ang inyong paggalaw, mas mabilis na maaaring maglaho ang inyong lakas at kakayahang umunat, at mas mahirap itong ibalik. Ang magandang balita ay ang pananatiling aktibo ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong sumali sa isang gym. Ang banayad na pag-uunat araw-araw na paglalakad, pagsasayaw sa inyong kusina, o pag-aalaga ng isang maliit na hardin ay maaring gumawa ng mga kababalaghan. Pinapanatili ng paggalaw na malakas ang inyong katawan, malusog ang inyong mga kasukasuan, at malinaw ang inyong isipan. Gayunpaman, kahit gaano kahalaga ang pisikal na lakas, may isa pang bagay na maaaring mawala sa pag-iisa-isang bagay na mas banayad pa ang inyong pakiramdam sa oras. Alamin natin kung gaano kadali magsimulang maging malabo ang mga araw at kung ano ang maaari ninyong gawin upang mabawi ang mga ito. Maaaring mawala ang inyong pakiramdam sa oras kapag kayo ay namumuhay ng mag-isa. Ang istruktura na gumabay sa inyong buhay sa loob ng mga dekada ay maaaring tahimik na maglaho. Kung walang ischedule ng kasama trabahong pupuntahan o mga gawain ng mga anak na aasikasuhin, maaaring magsimulang mawala ng hugis ang oras. Anong araw na ba? Nakakain na ba ako ng tanghalian? Kahapon ba yung tawag na yon o kaninang umaga? Ang mga tanong na ito ay nagiging mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo. Ang oras ay umaabot at lumalabo ng walang karaniwang mga panlabas na pahiwatig, at di magtatagal ang inyong mga araw ay maaaring maramdaman na parang lumilipas lang na walang direksyon.
Maraming kababaihan ang umamin na kung walang dahilan para bumangon at lumabas sa isang partikular na oras, nawawala ang kanilang pagsubaybay sa kalendaryo at kasama nito ang kanilang lakas at motibasyon. Ito ay hindi lamang isang abala. Maari itong makaapekto sa inyong talas ng isip at emosyonal na kalusugan. Kapag nawala ng kahulugan ng oras, maari ring mawala ang inyong pakiramdam ng layunin. Madaling maramdaman na kayo ay nabubuhay lamang sa halip na tunay na nabubuhay. Ngunit mayroong isang mabisang paraan upang mabawi ang inyong ritmo, lumikha nito para sa inyong sarili. Magtatag ng mga simpleng gawain. Isang paglalakad tuwing umaga, paglalaba tuwing Martes, isang tawag sa telepono sa isang kaibigan tuwing Linggo. Ang mga maliliit na angklang ito ay maaaring maibalik ang pakiramdam ng normalidad at magdala ng isang nakakaginhawang kaayusan pabalik sa inyong buhay. Gayunpaman, kahit na may oras sa inyong panig, may isa pang hamon na kinakaharap ng maraming kababaihan sa katahimikan, isa na hindi lamang nakakaapekto sa inyong gawain, kundi pati na rin sa inyong kalusugan, ang hirap ng pagluluto para sa isang tao. Ang pagluluto para sa isang tao ay maaaring maging mahirap, ngunit kasiya siya para sa maraming kababaihan na ginugol ang isang buong buhay sa pagluluto. Para sa iba, ang paghahanda ng pagkain para sa isang tao ay maaaring parang isang pabigat. Kung walang makakasalo nito, ang motibasyon na magluto ng sariwa at masustansyang pagkain ay madalas na nawawala. Nakakatuksong umasa sa mga instant na pagkain, merienda, o kahit na lumaktaw ng pagkain. Sa una, mas madali lang ito. Sa paglipas ng panahon, gayuon pa man, ang hindi magandang nutrisyon ay nagsisimulang magdulot ng pinsala sa inyong pisikal na kalusugan, inyong kalooban, inyong lakas, at inyong kalinawan ng isip. Marami sa atin ang hindi nakakaalam kung gaano kahalaga ang mabuting nutrisyon hanggang sa magsimula tayong makaramdam ng talamak na pagod, panghihina o pagharap sa mga bagong isyu sa kalusugan. Kailangan ng inyong katawan ng pare-pareho at balanseng panggatong upang manatiling malakas at matatag. Ngunit higit pa riyan ang pagluluto para sa inyong sarili ay isang makapangyarihang gawa ng paggalang sa sarili. Ito ay isang deklarasyon na nagsasabing, mahalaga ako. Karapat-dapat akong paglaanan ng pagsisikap. Ang pagbabagong iyon sa pag-iisip ay maaaring gawing isang makabuluhan at kasiya siyang gawain, ang isang malungkot na gawain. Ang mga simpleng estratehiya tulad ng pagluluto ng maramihan para sa ilang araw batch, cooking, pag-iimbak ng mga solong bahagi sa freezer o pagsubok ng isang bago at simpleng recipe bawat linggo ay maaaring magbalik ng kagalakan sa oras ng pagkain. Ang ilang kababaihan ay muling natutuklasan ang pagmamahal sa pagluluto. Ginagawa itong isang malikhaing libangan sa halip na isang pasanin. Ang inyong mga pagkain ay hindi kailangang maging magarbong. Kailangan lang na masustansya at ginawa ng may pag-aalaga para sa pinakamahalagang tao sa inyong buhay kayo. Kahit na may busog na tiyan at isang maayos na tahanan, may isa pang banayad na hamon na maaaring lumitaw kapag kayo ay namumuhay ng mag-isa. Pag-usapan natin kung paano nagiging mas madali ang pagpapabaya sa sarili. Nagiging mas madali ang pagpapabaya sa sarili. Ang pamumuhay ng mag-isa ay nagbibigay sa inyo ng kahangahangang kalayaan. Ngunit inaalis din nito ang banayad na pananagutan na dulot ng pagkakaroon ng ibang tao sa paligid. Kung walang makakapansin, kung nakapagbihis na ba kayo, nakakain ng tamang pagkain, o napanatili ang inyong kalinisan, nakakagulat na madaling mapabayaan ang mga pangunahing bagay. Ang maaaring magsimula bilang paglaktaw sa paliligo o pananatili sa inyong pantulog buong araw ay maaring tahimik na lumaki sa isang mas seryosong bagay, pagkalimot sa mga gamot, pagpapaliban sa mga pagbisita sa doktor, hindi magandang nutrisyon at pag-iwas sa lipunan. Maraming kababaihan ang hindi man lang ito napapansin. Ang mga araw ay naghahalo at kung walang panlipunang dahilan
Upang mapanatili ang hitsura, ang mga maliliit at malusog na gawi ay nagsisimulang masira. Bago ninyo mamalayan ang pag-aalaga sa sarili, ay parang isang bagay na dati ninyong ginagawa, hindi isang bagay na pinapahalagahan pa rin ninyo para sa inyong sarili. Ngunit narito ang katotohanan, ang inyong kapakanan ay hindi dapat nakasalalay sa kung may nanonood man o wala. Kayo ay karapat-dapat sa pag-aalaga, lalo na mula sa inyong sarili. Ang pagbibihis tuwing umaga, pag-aayos ng inyong kama, paghahanda ng isang malusog na pagkain, hindi lamang ito mga gawain. Ito ay mga makapangyarihang pahayag ng pagpapahalaga sa sarili. Pinapanatili kayo nitong konektado sa inyong pagkakakilanlan, inyong dignidad, at inyong kalusugan. Kapag sadyang inaalagaan ninyo ang inyong sarili, napapanatili ninyo ang pakiramdam ng kontrol at layunin kahit sa pag-iisa. Ngunit habang ang inyong mga pisikal na gawi ay maaring magbago, may isa pang emosyonal na hamon na nagdadala ng napakalaking bigat, ang malalim na pagkakabit sa mga bagay na ating naipon sa buong buhay. Ang pag-aalis ng kalat ay nagiging parehong mas madali at mas mahirap. Kapag kayo ay namumuhay ng mag-isa, mayroon kayong kumpletong kontrol sa inyong kapaligiran. Walang sino man ang makikipagtalo tungkol sa kung ano ang itatago o itatapon. Sa unang tingin ginagawa nitong mas madali ang pag-aalis ng kalat, ngunit sa emosyonal na aspeto, madalas itong nagiging mas mahirap. Bilang mga kababaihan, madalas tayong tagapag-ingat ng mga alaala ng pamilya. Bawat litrato, bawat tasa na minana kay Lola, bawat piraso ng muebles ay nakatali sa isang kwento, isang tao, isang mahalagang sandali. Ang pagbitiw sa isang bagay ay maaaring parang pagbitiw sa isang piraso ng inyong nakaraan o sa isang taong minahal ninyo. Maraming kababaihan ang nagsasabi sa akin na kumakapit sila sa mga bagay hindi dahil kailangan nila ang mga ito, kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan ng mga ito. Ako lang naman dito, kaya sino ang masasaktan ay isang karaniwang sinasabi. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bigat ng lahat ng mga ari-arian na yon ay maaaring maging mabigat, hindi lamang sa inyong mga estante, kundi pati na rin sa inyong espiritu. Ang isang magulong bahay ay maaaring maging isang panganib sa kaligtasan at isang pinagmumulan ng stress na nagpapanatili sa inyong nakatali sa nakaraan sa halip na mamuhay ng lubusan sa kasalukuyan. Ang pag-aalis ng kalat ay hindi tungkol sa pagbura ng inyong kasaysayan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng puwang para sa babaeng kayo ngayon. Magsimula sa maliit, isang kahon, isang estante. Itago ang nagdudulot sa inyo ng kagalakan at nagsisilbi sa inyong buhay ngayon. Hindi kayo nawawala ng mga alaala. Pinapagaan ninyo ang inyong pasan upang gawing mas ligtas, mas kalmado, at mas madaling pamahalaan ang inyong buhay. Ngunit habang ang inyong espasyo ay humuhubog sa inyong kapaligiran, ang inyong buhay panlipunan ay humuhubog sa inyong espiritu. At habang lumilipas ang mga taon, isang nakakagulat na bagay ang madalas na nangyayari, mas kaunti ang mga imbitasyon at mas kaunti ang mga tawag sa telepono. Alamin natin kung bakit ito nangyayari at kung paano ninyo ito mamababago. Maaaring mabawasan ang mga imbitasyong panlipunan, ngunit kailangan ninyong lumikha ng sarili ninyong kasiyahan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mundong panlipunan ay natural na nagsisimulang magbago. Mas dumadalang na ang tawag sa telepono. Ang ating mga anak ay abala sa kanilang sariling mga pamilya at karera. Ang mga kaibigan ay lumilipat o may sariling mga hamon sa kalusugan. Ang mga imbitasyon na dating pumupuno sa inyong kalendaryo ay maaaring magsimulang kumonti. Hindi dahil nakalimutan na kayo, kundi dahil nagbabago ang buhay ng lahat. Kung uupo lang kayo at maghihintay na may ibang magplano, maaaring maghintay kayo ng napakatagal. Maraming kababaihan ang nagsasabi sa akin na pakiramdam nila
ay naiwan sila o hindi na napapansin. Ngunit narito ang katotohanan, nasa inyo ang kapangyarihan na baguhin ito. Sa katunayan ito, na ang inyong pagkakataon na buuin ang buhay, panlipunan na lagi ninyong ninanais. Kayo ang magsimula. Anyayahan ng isang kapitbahay para magsimula ng isang lingguhang walking group, mag-organisa ng isang simpleng salo-salo o magplano ng isang buwanang panunood ng pelikula. Kapag kayo ang nanguna, hindi lamang ninyo pinupuno ang inyong sariling buhay ng kagalakan at koneksyon, madalas kayong nagiging sandigan para sa ibang kababaihan na nararamdaman din ang eksaktong bagay. Nasa inyo ang kapangyarihan na lumikha ng tawanan at komunidad. Hindi pa huli ang lahat para magkaroon ng mga bagong kaibigan at palalimin ang mga ugnayan na mayroon na kayo. Ngunit kahit na napapaligiran ng mga kaibigan at kasiyahan, may isang huling hamon na marahil ay pinakamahalaga sa lahat kapag namumuhay ng mag-isa. Ito ang tahimik na panganib ng pagkalimot na alagaan ang inyong sarili. Madaling pabayaan ang pag-aalaga sa sarili, ngunit ito ay mas mahalaga kaysa dati. Kapag kayo ay namumuhay ng mag-isa, walang sino man ang makakapansin kung lumaktaw kayo ng pagkain-suot ang parehong damit sa loob ng 3 araw o pinalampas ang inyong taunang check-up, habang ang kalayaang iyon ay maaaring maging nakaka-relax. Sa una binubuksan din nito ang pinto sa isang tahimik na anyo ng pagpapabaya na maaaring magkaroon ng tunay na mga kahihinatnan para sa inyong kalusugan at kaligayahan. Napakaraming kababaihan ang nag-iisip, bakit pa ako mag-aayos kung wala namang makakakita sa akin? O, sino pa ba ang ipagluluto ko? Ang sagot, mahal kong kaibigan, ay simple ikaw. Ikaw ay palaging sapat na dahilan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi tungkol sa pagiging banidoso. Ito ay tungkol sa paggalang sa inyong dignidad, pagprotekta sa inyong kalusugan, at pag-aalaga sa inyong emosyonal na kapakanan. Kapag pinapanatili ninyo ang inyong mga gawain, pag-aayos ng inyong buhok, pagsusuot ng paboritong alampay, paglalakad, paghahanda ng pagkaing, gusto ninyo nagpapadala kayo sa inyong sarili ng isang makapangyarihang mensahe, mahalaga pa rin ako. Ang kaisipang iyon ay isang mapagkukunan ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ibinahagi ng isang pasyente na ang simpleng pagsisindi ng kandila at paggamit ng kanyang magandang pinggan para sa hapunan kahit na kumakain ng mag-isa ay nagparamdam sa kanya na mas buhay at naroroon. Ang maliliit na kilos ng pagmamahal sa sarili ay may malaking epekto. Ito na ang inyong pagkakataon na ipakita sa inyong sarili ang parehong pag-aalaga at kabaitan na ibinigay ninyo sa napakaraming iba sa buong buhay ninyo. Tuparin ang inyong mga medical na appointment. Magbihis sa paraang nagpapasigla sa inyong kalooban. Palibutan ang inyong sarili ng mga gawi at bagay na nagpapadama sa inyo ng kabuuan. Hindi kayo invisible. Narito kayo at karapat-dapat kayong maging masigla at malusog. Konklusyon, hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang pamumuhay ng mag-isa pagtuntong ng edad 60 ay isang natatanging yugto ng buhay, puno ng parehong kalayaan at hamon. Ito ay isang panahon kung kailan ang kalinawan, katapangan at pagmamahal sa sarili ay mas mahalaga kaysa dati. Habang madalas nating iniisip na ang pag-iisa ay perpektong payapa, ang katotohanan ay mas komplikado at makatao. Ang katahimikan ay maaaring maging isang aliw, ngunit maaari rin itong maging nakahiwalay. Ang kalayaan ay maaaring maging nagpapalaya, ngunit maaari rin itong tahimik na maging napakabigat. Nakita na ninyo ngayon ang mga nakatagong panganib, ang pagbabago sa gawain, ang kumukupas na mga bilog ng kaibigan, ang banayad na paghina sa pisikal at emosyonal na pangangalaga. Ang mga ito ay tunay na mga panganib, ngunit hindi nila kailangang maging kwento ninyo. Hawak ninyo ang kapangyarihan na hubugin kung paano magaganap ang kabanatang ito. Bawat desisyon na manatiling aktibo na makipag-ugnayan sa isang kaibigan,
na magluto ng masustansyang pagkain na parangalan ng inyong sariling mga pangangailangan. Ito ang mga bagay na bumubuo ng isang malakas at masayang buhay. Hindi ninyo kailangang maghintay ng isang emerhensya upang gumawa ng pagbabago. Maaari ninyong pamunuan ang inyong buhay ng may intensyon. At higit sa lahat mangyaring tandaan na hindi kayo tunay na nag-iisa. Milyon-milyong kababaihan ang naglalakad sa parehong landas na may parehong takot, parehong pag-asa at parehong malalim na pagnanais na mamuhay ng maayos. Mayroong isang komunidad ng mga kapatid, mayroong tulong na magagamit, at bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang alagaan ang inyong sarili nang may atensyon na lubos ninyong nararapat. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-survive ng mag-isa. Ito ay tungkol sa pag-unlad sa sarili ninyong mga termino ng may karunungan, dignidad at buong puso. Bilang inyong doktor, ang pinakamahalagang payo na maibibigay ko sa inyo ay ito, ang maagap na pag-aalaga sa sarili at ang sadyang pakikipag-ugnayan sa iba, ang mga pundasyon ng isang masiglang buhay sa pagtanda. Huwag maghintay ng krisis bago magsimula. Magsimula ngayon sa pamamagitan ng pagpili ng isang maliit na aksyon mula sa artikulong ito na tumatak sa inyo at mangako dito. Isang mahalagang aral para po sa inyo. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng paghina, kundi ng pagkakaroon ng karunungan upang alagaan ang sarili sa paraang pinakanararapat. Ang bawat araw ay isang pagkakataon na piliin ang kalusugan, ang kaligayahan at ang koneksyon. Kayo ang may akda ng susunod na kabanata ng inyong buhay. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Maglaan ng sandali upang pagnilayan at ibahagi sa mga komento sa ibaba ang isang bagay na inyong natutunan o plano ninyong gawin sa inyong magandang buhay. Ang inyong karunungan ay maaring makatulong sa ibang kababaihan sa paglalakbay na ito. Mangyaring isaalang-alang na ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan at kamag-anak na maaring makahanap nito na kapaki-pakinabang para sa ating lahat na mamuhay ng lubusan sa ating sariling mga termino.